Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ha, November 1 po ngayon, yung mga dadalaw sa mga puntod ng kanilang mga minamahal sa buhay. Ingat-ingat po tayo. Kami po nauna na yung pagdalaw namin. Bisperas pa lang ay pumunta na kami para iwas ng crowds. Iwas ng traffic. Pag-usapan po natin ng mga pro-China ng mga Pinoy, ng mga Pilipino. Ah, malinaw ngayon na dati-rate, napakadaming boses na apologista ng China. Ano ibig sabihin na apologista? Sila yung mga tagapagtanggol, sila yung mga kumakampi sa China, na sa ngayon, dati sila ay namamayagpag, pero sa ngayon, binabaran na sila ng gobyerno. Dati-rati kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil pro-China si Pangulong Duterte, medyo papunta sa China ang kanyang kiling, tawagin na natin pro-China, sinasabi niya, neutral siya for independent foreign policy, pero hindi ako personally, hindi ganun ang tingin ko sa kanya. Hindi independent foreign policy ang ginawa niya. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, natakot sa China, kaya kumampi sa China. Ganun lang yung kasimple. Lagi niya sinasabi, takot sa gera, etc. etc. Dahil itong mga supporters natin Pangulong Duterte ay anong time na yon sila ang nasa poder at meron silang bullhorn, may mga social media platform sila, ay namayagpag sila ng husto. Nang manalo si Pangulong Marcos, they were hoping that Pangulong President Marcos will, continue to parrot the same line that President Duterte held or had or took. Nagkataon na hindi. Alam mo, yung mga ang analysis natin dito sa mga pro-Duterte supporters, sumuporta lang naman sila kay Pangulong Marcos because na si Sara Duterte. Kaya maganda rin yung naging move ng Marcos Camp, kunin si Sara as Vice President. At least nagkaroon ng nabawasan ng sakit ng ulo na makakalaban mo yung isang malaki din na grupo. Well, of course, but that was only a marriage of convenience. I know that for a fact. We know that for now. Na ngayon, nagsisimula ng magbangayan. Hindi lang nagsimula na talaga magbangayan. Hindi lamang sa usaping tungkol sa droga, kundi dito sa China. Kasi lumalabas na ang Pangulong Marcos nga po ay medyo mas nagiging pagkiling niya sa Amerika. So kung si Pangulong Duterte ay pro-China, si Pangulong Marcos naman mas pro-US. Nako, tigilan ako dito sa mga sila ay independent foreign policy. Independent foreign policy, pero meron kang bias, di ba? Sabi ni Pangulong Marcos, ang kanyang polisiya ay friend of everyone, enemy of no one. But that easier said than done in diplomacy. Of course, diplomats are always like that. You're a friend of everyone, enemy of no one. Pero yung mga desisyon mo, bibilangin mo kanino ba talaga pumupunta. Hindi naman natin pwedeng masisi si Pangulong Marcos kung mas maging maamor sa Amerika dahil ang Amerika, meron tayong mutual defense treaty sa Amerika. Meron tayong kasaysayan ng pagkikipagtulungan sa Amerika. Bagamat hindi man lahat ng dinala ng Amerika sa atin, biyaya. Alam naman natin sa kasaysayan na tayo ay winalang hiya din Amerika in the past. Alam naman natin yun sa kasaysayan, hindi ba? Hindi man tayo dapat magmaang-manga sa katotohanan, ginamit din naman tayo ng Amerika. In fact, kaya naman nakikipagtulungan tayo sa Amerika dahil gamitan noon ganyan. May gamit ang Amerika sa atin, may gamit ang Amerika tayo sa Amerika. Well, that's the reality of things. We are pursuing national interest. Ganyan po ang foreign policy. We are pursuing our interests and that's why ilalagay natin ang ating baraha
sa isang panig o sa isang usapin at makikinabang tayo. Sa ngayon, ang usapin kasi natin sa China, meron tayong conflict, territorial conflict. Pinag-aaway natin ang teritoryo na sa tutulang hindi man natin pwedeng angkinin sapagkat hindi naman atin yan. Yan po ay hindi natin teritoryo, hindi natin sovereign, wala tayong sovereignty dyan. Pero dahil yan exclusive economic zone natin, meron tayong karapatan dyan. Ganun lang po yan. Parang sabi ko nga sa iyo, company car, hindi sa iyo yung kotse, pero ikaw ang may karapatang gumamit. Ganyan po ang exclusive economic zone. And China, inaangkin nila yung EEC natin kasama sa teritoryo nila, which is not valid, not legal. It was been ruled and adjudicated na ayaw igalang ng China. So, meron tayong long-standing conflict with China na ang Pangulong Duterte, ang ginawa niya, sa halip na banggain yun, ano ba, ibinasura niya pa yung arbitral ruling, piece of paper lang daw yan, at nakipag-ututang dila sa China. Talagang very pronounced yung pagpunta niya. Minuran niya na lahat ang kaalyado natin dati, ang Amerika, ang Australia, ang Canada, ang Europa, at ang Santo Papa, di ba? Pero ang China, narinig niya ba kayong minura niya? Hindi, kasi takot siya sa China. Tingnan naman niya, ayaw niyang girahin tayo ng China. So, ang tapang-tapang ni Pangulong Duterte, kalabanin naman, magmura, pero pagdating sa China, wala. Well, but during the time of President Duterte, mga pro-China Pinoys nang mayagpag. Hindi na natin ngalanan itong mga to. Napakadami nila. Makakapangyarihan sapagkat sila ay meron silang plataforma, meron silang bullhorn ang kanilang mga social media accounts, ang mga social media followers nila. Ngayon, ay nagkataong nabaligtad ang kapalaran. Ang matapait nito, kinampihan nila si Pangulong Marcos ng eleksyon. Halos marami sila. Dahil kay Sara Duterte. But ngayon, nang si Pangulong Marcos nang naging presidente, hindi naman tumaliwa si Pangulong Marcos na parang siya lang susundan lang niya yung landas na ginusto ni Pangulong Duterte pagdating sa China. Inassert ni Pangulong Marcos ang ating sovereign rights, ang ating estado pagiging sovereign country at ang ating sovereign rights sa exclusive economic zones natin. Ipinost niya ang ating tagumpay sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague at binuhay niya muli ang partnership natin, ang tratado natin sa Amerika na nung panahon ni Pangulong Duterte, kinansila niya pa nga, di ba? Sinuspindi niya pa. Di ba? So, nagkaroon ng ganong klase ng pagbabago. Na sa ngayon, siyempre, itong mga pro-China Filipinos would now be up in arms. And they are up in arms. And in fact, pero ngayon may iba na. Sapagkat dati-rate, kakampi nila ang gobyerno. Ngayon hindi. Klaro ngayon na ang pamahalaan, pinatulan na sila ang Department of National Defense, uh, ang Department of Foreign Affairs, at ang spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Jay Tariela, binabanatan talaga sila ng gusto. May itong mga to, itong mga vloggers na ito, marami dyan, kilala ko. Yung iba dyan, kaibigan, dating kaibigan ko, iba dyan, ewan ko kung kaibigan pa rin ang tulong sa akin, di ba? Nagkakaiba kami ng posisyon. Pagkat ako sa akin, hindi ko gusto, isa yan sa mga dahilan kung bakit kumalas ako sa Duterte Cup. Which is basically, unang-una yung drug war, hindi ko na gusto yung direksyon. At yung kanyang yung kanyang palo mamanginoon siya sa China. Na parang marami nang ginagawa ang China sa ngayon. Di ba? Parang sa akin, ano pa ba ang kailangan yung pruweba? Binabangga na ang ating mga mangingisda ng panahon na yun. At parang wala tayong nakikita man lang na galit sa Pangulo. Puro protesta, puro protesta. Pero ngayon, nakikita mo, even the department secretaries of DFA and DND,
even our Philippine Coast Guard ang spokesperson talagang insist na at mismong binabunggo na ang mga pro-China Filipino voices. Sa madaling salita, doon sila nagagalit. Kasi may nga nang nagsabi, noong panahon doon ni Pangulong Duterte, ang kinakalaban ni Pangulong Duterte ay mga sindikato sa krimen, mga drug war. Sa ngayon daw, ang kinakalaban daw ni Pangulong Marcos ay mga vloggers. Para mag napakasimple naman ng bagay. Simple, you're just simplifying things. Parang hindi naman ganun yun, di ba? Hindi naman talaga masasabi natin na parang, teka muna, hindi naman ganun yun. Hindi naman si President Marcos ang kumakalaban sa inyo ang gobyerno ang kumakalaban sa inyo dahil ako personally I feel that there's something wrong. Itong huli na lang na ginawa ng China na talagang sinadyang kita-kita na binunggo yung ating mga barko na nagre-resupply lang sa Ayungin Shoal. Kitang-kita mo talaga, buti may mga hindi siguro alam ng Chinese guard na mayroong mga media doon. Maganda yung naging strategy na magdala ng media para ma-cover talaga ng media kung anong ginagawa ng kabilang kampo, hindi maitanggi. Kitang-kita mo talaga, di ba? So hindi nila ma-spin kasi may media. Magandang strategy yun na nagdala ng mga media groups na nakuna ng videotape yung ginawa ng China. At doon ako nakakaano na parang makikita mo, ito pang isang vlogger, bigla nagsabi na bangga me daw. Yun ano yung bangga me? Ibig sabihin niya force flag operation, yung sinasadya. Parang saktan mo ko. Tapos parang ano yun yung magpapasadya ka, magpapasuntok para makita mga taong ikaw ang inaapi. Parang ganon. Parang sabi ko, asang lupalop ng planeta galing to mga to? Na ang sisisihin pa ang Pilipinas, parang tagpabangga pa tayo para lamang tayo kaawaan, kampihan ng mga tao. May Pilipino bang ganon? Ako, kahit ano man ang problema ko sa bansang ito, kung ano man ang mga problema ko sa kapalpakan ng gobyerno natin, pag ang Pilipino na ang inaapi, ang unang direksyon sa akin kahit alam kong may mali siguro, pero siyempre andun yung, teka muna, ano ba problema to? Bakit ginaganyan mo ang Pilipinas? Bakit inuunapan na parang idepensa pa, i-rationalize pa ang China? Na parang kasalanan natin, ang iba, ang linya pa, ganun pa rin, huwag tayo masyado mag-ingay, baka tayo girahin ng China. Meron pang yung mga tao na magsasabi, kasi naman hindi naman natin yan eh. Ito yung kinakampihan pa ang China. Igalang natin ang karapatan ng China, parang ganun, parang pag mga ganyan, hindi yan mga Pilipino. Mga traidor yan. Alam mo, sa giyera, kung na may digmaan tayo, ang tawag yan treason. Pagtataksil yan. High treason pa nga yan eh. Pero, well, technically, we are not in war. So, it is just akin to treason. Yun, doon ako na para bang teka muna. Hindi naman perpekto ang ating bansa. Pero sa ganyang sitwasyon, siguro naman sana naman mabuhay muna ang pagka-Pilipino nyo. Ang sinasabi nila, tayo daw mga nagagalit sa sitwasyong ito ay pro-United States. Of course not. I have my criticisms of the United States. But the objective reality is that we have a mutual defense treaty with them. Okay? That is objective reality. Maraming ginawang kasalanan ng Amerika sa ating bansa, sa kasaysayan. Hindi natin yan dapat kalimutan. Pero at the same time, sa panahong ito ngayon, klaro na ang China, maraming ginagawang kasalanan sa atin. Di ba? At lantaran na. Ano yung sa ngayon? Kasi kung babalik tayo at babalik sa nakalipas, di sana hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Japan? Ano bang mga lagim at na ginawa ng Japan sa ating bansa? Ano bang ah, mga kahindik-hindik na mga gawain ang ginawa ng Japan sa ating bansa nung Second World War? Kung babalik tayo ng babalik sa mga ganyang sitwasyon, hindi tayo naka-move on. Itong mga kritikong ito, nagsasabi na yung mga makaleni hindi maka-move on. Pero sila hindi rin maka-move on sa nangyaring yun sa Amerika.
na parang nakaukit na lahat sa bato. Hindi nila ang kanilang binabalikan anong ginawa ng Amerika sa atin in the past. Hindi nila tinitingnan anong ginagawa ng China sa atin sa ngayon. Na parang okay, so dahil may ginawa ng Amerika sa atin in the past, ang gagawin nyo ngayon, kahit tayo winawalang hiyanan ng China, maka-China pa rin tayo para wag lang tayong kumampi sa Amerika. That is not being pro-Filipino. What is being pro-Filipino is to consider the interests of the Philippines. Okay? First and foremost. And if it means taking America's side, then so be it. Ganun yun eh. Paano magiging pro-Philippines yung pagpo-pro-China? Well, ang simpleng sagot lang ng mga yan, kasi gigirahin tayo ng China. Gigirahin tayo ng China kapag tayo ay kumampi sa Amerika. O kaya kapag inaway natin ng China. Kaya ganun pala yun. Ang pro-Philippine sa kanila, yung yumuko ka na lang kahit winawalang hiya ka na para maligtas mo ang sarili mo. Hindi yan pagiging prinsipyado. Yan ay pagiging duwag. Karuwagan yan. Malinaw naman. Ang iba naman dyan. Well, ganito yan, ano. Ako, wala akong problema doon sa mga kritiko ng Amerika, pro-China. Dahil historical ang kanilang hugot. Sige, kahit para sa akin may problema ako dyan. Pero in a way, mas less ang problem ko. Kasi prinsipyadong standing yan eh. Diba? Galing yan sa prinsipyo mo, hugot mo yan eh. Karapatan mo yan. Pero may mga tao kasi dyan na kaya lang kumakampi sa China. Alam mo na, may mga benefits na nakukuha. Diba? Binibigyan ng pera, ini-sponsor ang mga trip papuntang China, binibigyan ng scholarship, kung ano man yan, suporta. Yan. Ang ikatlo, yung grupo na talagang nagiging pro-China dahil pro-Duterte lang sila. O kaya sila pro-Duterte dahil pro-China sila. Either way, they are coasting their being pro to something on something that is not out of the issue but because of what is convenient and what is politically exigent. Kasi hindi ko maintindihan kung paano ang isang Pilipino na nagmamahal sa bansa, makita mo na binubunggo ang isang Pilipino ng isang dayuhang barko, ang sisisihin mo pa ay ang Pilipino na nagpasadyang magpabunggo. Hindi ko mamagyan ng katwiran yan. Tatlong bagay lang yan. It's either binayaran ka, it's either hindi na ginagamit ang isip mo at kadahil kakampi ka ni Duterte o galit ka kay Marcos, galit ka sa Amerika. Yun ang nakalulungkot. Kasi sa realidad ngayon, kapag nakita mo naman na parang sa halip na ang lagi pang gagawin, babalik pa rin sa dati, yan naman kasing ayungin show na yan eh. Yung barko natin yung Sierra Madre na yan, sinadya naman natin yan ibangga dyan eh. Sad dyan eh. Parang, okay. So therefore, dahil nangyari yun, may karapatan na ang China na bungguin ang ating mga barko at tayo pasinagan ng mga laser light o kaya bugahan ng tubig. Ganun ba? O meron namang mga tao, kasalanan naman ng Amerika yan eh. Kasalanan naman ni Noynoy Aquino yan eh. Ayaw nyo kay Noynoy. Kasalanan naman ni Noynoy Aquino yan. Kung kumontra sa China, ayan tuloy, inupakan tayo. O kasalanan naman yung mga dating administrasyon yan eh, na nag-give up. O kasalanan ng Amerika yan dahil tayo sinabihang umalis dyan noon, nung nagkakaroon ng confrontation. Parang binabalik at binabalik. Parang, teka, parang mga bata itong mag-argue. Okay. But the question is, what should we do now? So therefore, dahil may nagkamali ng decision in the past, we should now just bow down and as if we cannot do anything about it right now. Ganun ba yun? Natatama yan. Tapos nakakatawa sila, sasabihin nila, American lapdogs daw, yung mga kritiko ng China. Para kung American lapdogs, yung mga yan, anong tawag ninyo sa inyo?
Anong tawag sa inyo? Chinese lapdogs, Chinese luckies. Hindi ba? Yun yung ano doon. Yun yung hindi na ba't natin, you know, pag-isipan natin yan. Kasi at the end of the day, the reality is at present, the United States have done so much against us in the past. But right now, it is our ally. That is the objective reality. And we have a defense treaty with it. And it has already come out that it's going to be, lagi sinasabi nila in the past, dati criticism na, wala namang clear statement na Amerikano na tayo ididepensa nila eh. Yan ang sinarinig natin yan sa mga vloggers nun eh. Hindi man tayo ililigtas ng China, ng Amerika pag may gera sa China. O ngayon nagsalita na si Biden. The defense treaty is ironclad. You attack the Philippines, it will invoke the treaty. It will trigger the treaty obligations. Wala na. Dati-rati yan ang pinagmamalaki ng mga to. Hindi na nasaan na sinabi ng Amerika na tayo kakampihan pag tayo ginera. Ay nagsalita na mas mga presidente ng Amerika. Ayun. Di, may mga natuwa doon. Tapos ang tawag na naman ng mga pro-China ito sa mga to, mga tuta ng kano. Parang ang tawag sa kanila, tuta nga ng kano. Ano sila? Tuta ng China. Di ba? Parang nagtawag ang parang, parang hindi tingnan yung mga mukha nila na may uling din pala. Tao ng tao na may uling yung mukha ng iba. Well, anyway, yan na lang po muna tayo. Sana po nakapagturo kanyang kaisipan na plus yung mga puso at nakapagbabago ng panahon sa buhay, lalo sa pampolitika. Dahil sabi sa akin na Sal, teach mind, touch heart, and transform. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng You Preserve the People. Okay? Muli, November 1 ngayon, yung mga pupunta sa mga dadalo sa puntod ng kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay. Ingat-ingat po tayo. Traffic. Dala po tayo ng mga panangga ng araw at ang buulan sa ibang lugar. Okay? Huwag po tayo masyadong magpabaya sa ating kalusugan. Uso po ngayon ng sakit. Ang aking apo ay nasa ospital, pero buti na lang gumagaling na. Sige. Friday na lang ulit tayo magkita-kita. For now, bye. Ingat po tayo. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Maganda umaga, araw, hapon, gabi kung nasan man kayo sa mundo sa ngayon. Bye. For now. See you Friday.